Ang Panginoon at ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ilang linggo na po namin pinagkilala ang pahayag ni Jesus na ako ang pagkain na galing sa langit na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So bahagi yun ang ating pag-inilay sa mga nakalipas na linggo. Pero ngayon, sabi nga ho natin, ay ang pagkain ibibigay ko sa ikaliligtas ng sanlibutan ay ang aking laman. Kaya ito yung pagkakaiba natin sa mga kapatid natin na hindi Katoliko, na kung tawagin nila ang kanilang sarili ay Kristiyano. Kasi bahagi ho, nabanggit ko na rin sa mga nakalipas na linggo na hindi lang ho yung tinatawag natin pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, hindi lang ho yung salita ng Diyos. Kasi maliwanag na sinabi ni Jesus na ang pagkain ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman. So, friends, hindi lang ho yung kung tawagin natin ay salita ng Diyos. Kasi iba natin mga kapatid na hindi Katoliko, sa kanila kapag sinabi ng pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, ang kanilang pagkaunawa ay salita lamang ng Diyos. Sa atin, hindi ho salita ng Diyos. Yun ay higit sila yung salita ng Diyos na nagkaroon ng laman. Ang salita ng Diyos na naging tao. Na pinanggap natin sa banal na komunyon. Maliwanag po yun. At yun ang nais natin bigyan ng mas malalim na pagninilay sa araw na ito. Na nag-aayaya sa atin na makita sa dalawang puntos. Una, yung kagandahan loob ng Diyos. Ano yung kagandahan loob ng Diyos? Hinais niya na matanggap natin siya bilang pagkain. Bilang pagkain. Yung mahantong na makita ko natin. Sa mga nakalipas na linggo, binigyan natin ng pag-inilay at muling pinaalala sa atin ni Jesus dito yung alin. Yung mana, no? Yung nagbigay ng lakas sa mga Israelita sa kanilang paglalakbay sa umaga, yung mana sa hapon, yung mga ibon, meron silang karne. No? So, maliwanag na binigyan sila ng Diyos ng pagkain para makarating sila sa lupang pangako. Sa tinatawag natin Israel. No? Yung Israel na hanggang ngayon pinag-aawayan. Yan yung lupang pangako. Bahagi rin na napakinggan din namin sa unang pagbasa. Ano nakita namin sa unang pagbasa? Tungkol kay Elias. Si Elias na binigyan ng anghel ng tinapay na mainit mula doon sa bato. No? At ng tubig. Sinabi sa kanya ng anghel, kumain ka at uminom, na nagbigay ng lakas kay Elias upang makarating sa kanyang misyon. Makarating siya sa bundok ng Horeb. At na sa pamamagitan ng kanyang paglalakad ng 40 araw at 40 gabi. Gawa noong kapilas ng tubig at
kapirasong tinapay at ng tubig. So yun na nakita ko natin. At bilang bahagi yun ng patuloy na pagtugon natin, no? Na nawa, higit natin pakinabangan. May malalim mo yung Eucharistia natin, no? Yung pagkain na ibinibigay sa atin ng Diyos. Bilang kanyang laman, naniniwala tayo, sabi na natin, tinatanggap natin sa Jesus bilang pagkain. At ang pagkain na binibigay niya ay ang kanyang laman. Hindi kunyari lang, ito ang aming katawan na iniaalok para sa iyo. At kung tingnan po natin, yung pong banal na Eucharistia, ay kailan nangyari yun? Noong huling hapunan. Yung huling hapunan po, kung mapapansin natin, yun ay pagdiriwang ng mga Hudyo. Kasi yun ay pagdiriwang ng mga Hudyo ng tinatawag natin piyesta ng tinapay na walang libadura. Ano ba yung piyesta ng tinapay na walang libadura? Kung mahiga niyo po, yun ang tawag ay Passover meal. No? Passover. Hindi yung overpass. Pero pag binaligtad mo ay overpass. Pero may Passover. Pero ibig sabihin, nag-pass. No? Parang sila ay nakahambang mula saan? Muli, babalikan natin. Yung Egypt hanggang sa lupang pangako. Mula sa pagkaalipin tungkol sa pagiging isang malaya. Kasi yun ay alin, kung inyong maalala, yun ay pagpaalala nila every year nang ginawa nila na alin, yung huling salot sa Egypto na sila ay pumatay ng isang tupa na kung tawagin natin yung malinis na tupa, no? Puting-puti, walang bahid, hindi pwede may konting itim. Pinatay nila yun at ni-roast nila. Pagkatapos, naglagay sila ng tinapay na walang libadura. At yung dugo noong tupa, yun ang ipinahid sa kanilang mga bahay. At nung pinahid sa kanilang mga bahay, yung anghel ng kamatayan, lumalagpas doon sa bahay na may dugo ng tupa. May dugo ng tupa. Kaya bahagi rin mo yun, no? Pagamat sabi na natin, the Eucharist is the sacrifice and a meal. Doon ang galing yun sa pagdiriwang ng tinatawag natin Passover meal. Pagsasariwa ng kanilang pagliligtas bilang alipin patungo sa kalayaan. At bahagi rin yun ang pagdiriwang natin sa banal na Eucharistia na pagiging ligtas natin mula sa pagiging alipin ng kasalanan hanggang makamit natin ang biyaya ng buhay na walang hanggan. Pero yun ang inais ng Diyos na iyon ay pagdiwang, yung pagliligtas ng Diyos sa kanila sa pamagitan ng tinapay. Pagkain ng tinapay at ng kordero. No? Sa bagong tipan, yun ang ginagawa natin. Pero hindi lang basta tinapay. Ang kinakain natin ay hindi lamang kung tawagin natin ay simbolo. Ngunit si Jesus mismo ang kinakain natin. Kaya maliwanag na sinabi ni Jesus, ang ibibigay ko na pagkain na nagbibigay ng kaligtasan sa libutan ay ang aking laman. Pero mo yun, napakalaking biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Ginagawa natin yung pagkain natin ay pagkain na walang iba kundi si Jesus. Ang Diyos upang bahagi yun ng pagkilos na tayo ay magkamit ng kaligtasan.
So, ganun ka, yung kagandaan loob ng Diyos. Tinangis niya na siya ay maging pagkain natin. Kinakain natin ng Diyos. Bagaman sabi nga po natin, bakit pinakain natin ng Diyos? Yes. Pagkakataon, kaya yung sinasabi na yun, the most intimate union between God and man, yung matinding pagniniig ng Diyos at ng tao saan nangyayari kapag tinatanggap natin si Jesus sa komunyon. Kaya sinabi ko sa inyo, kapag kayo nagkomunyon, ay kung maaari magkomunyon kayo. No? At kapag nagkomunyon kayo, kausapin ninyo ang Diyos, magsumbong kayo doon. No? Kaisa natin ang Diyos kapag tayo nagkomunyon. Pagkain at sakripisyo na nagdudulot ng kaligtasan. Isang biyaya ho, no? Na baka hindi natin masyadong pinapahalagahan. Pero yun ang nais ng Diyos. Ganun katindi ang pagnanais ng Diyos na makasama ang tao sa pamamagitan ng isang kainan. At walang iba kundi ang banal na Eucharistia. Pangalawa, para saan? Well, of course, magdulot ng kaligtasan. Magdulot ng kaligtasan, magdulot ng lakas. Sabi nga natin, or kung tawagin ng DDL, maintenance. Maintenance. Bahagi o, kaya kung minsan iba, sabi nga natin, yung panyaya ni San Pablo, na sa mga taga-Efeso, na magpatawaran. Ang hirap naman magpatawar. Mahirap. Kapag tao na. Kaya anong kailangan? Hilingin natin sa Jesus. Kinakailangan natin tanggapin sa Jesus, hindi lamang sa ugat, hindi lamang sa ating tenga, ngunit ganun din sa ating tiyan para maging lakas natin. No? Yung istorya ni Elias, kung mapapansin, anong sabi ng angel? Humangin ka kasi malayo yung paglalakbay mo. Bakit saan mapapupunta sa Elias? Pupunta siya sa bundok ng Horeb. Ba't ka pupunta sa bundok ng Horeb? Kasi mayroong challenge. Siya at ang mga paring ni Baal, doon yung challenge natin. Yung itutok ko rin mamaya sa mga LCM. No? Yung challenge natin na mag-aandog sila ng alay. Mag-aandog sila ng mga alay. Yung napakaraming mga pari ni Baal versus Elias. At kung sino yung masusunog na handog, yun ang tunay na Diyos. Kaya, yun ang kanyang lakas. May mission siya. Bahagi ko yun. At sino nagpalaman sa kanya yung pagkain na bigay ng anghel? Kung minsan yung mission natin, hindi natin nagagawa. Bakit? Ay, hindi natin. Wala tayong lakas. Hindi natin pinapakinabangan. Kaya napakalaga ko yung pagkukumanyo natin. Yun ang magbibigay sa atin ng lakas. Pagkakataon upang maaaring hindi natin kagad napapansin. Pero sabi naman natin sa atin, tayo kumakain 3 times a day. Yung iba, 5 times a day. Kung yung iba, mas marami pa. Ay, bahagi yun. Unti-unti nakita natin na dumalaw tayo. Lalo na. Hindi ko tayo pwede maging banal. Kapag hindi natin tinatanggap sa Jesus, sa banal na kumanan. Hindi ko tayo pwedeng lumaban sa kasalanan. Hindi ko pwedeng lumaban tayo sa kampon ng demonyo kapag hindi natin tinatanggap ang pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kundi mismo yung alin, yung laman na Jesus. No? Bahagi ko, kaya pagkakataon, yun ay alin,
ang Diyos na naging tao. Ang salita na nagkaroon ng laman. Hindi lang salita, no? Laman, flesh, katawan. Bahagi yun na kung saan ay nais tayong patalagin sa harapan ng biyaya ng pagdiligtas ng Diyos. Kaya, dyan po, no? Ay makita natin yung kahalagaan ng pagkilos na ito na may maliwanag po. Maaaring sa kayo pa natin kagad na ibigay yung kahalagaan ang biglaang epekto. Pero sinasabi ko sa atin kapag pinatanggap natin si Jesus, basta wala lang yung dalawang handa, ay sigurado ko, bibigyan tayo ng lakas upang harapin natin ang aming misyon at ang hamon ng daigdig na ito.